Karon atong hisgutan mga binating kigalaan, kining Juan Kapitulo 20, versikulo 28, nga miingon ang tinunan sa atong Ginoo nga si Santo Tomas. Matod ba niya, Ginoo ko og Diyos ko. Matod ba sa mga ministro ni Manalo, nakuratan lang si Tomas, ana, mga binating kigalaan, atong gihisgutan nga diha sa ilang pagpanudlo, ila tong tuki nga kinini ang unang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 nga nag-ingon, En archi en hu logos, kay hu logos en prus to teo, kay Dios en ho logos, kanang naa din ha nga sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios dili kuno na naa siya buot ipasabot nga nga atong Ginoong Hesukristo Dios kun dili naa lang siya sumanauna samahan gikan kang Choy Alcomendras og ilang gamiton na ang ilang ang mga pangunahing doktrina ng Biblia, opisyal nila nga libro sa Iglesia ni Cristo na sa pahina 111 nagkanayon sila na ang patunay na si Kristo'y hindi talaga Diyos sapagkat ayon sa footnote sa Biblia ng Bagong Tipan ni Juan Trinidad, malinaw. Ito ang nakasulat. Nori ang ilang gamiton mga kigalaan. Nga, ang nakasulat ko mga kigalaan, nagingon, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo Diyos, at nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin. Muna niya, matod pa nila, hindi siya Diyos sa kalikasan, kundi siya ay nasa isipan lamang ng Ama. Muna niya ang ilang pagpanudlo o gigamit nila ang footnote sa Bible nga ato nang gibasa o gibuking kaninyo mga kaigalaan nga usa ka pag-chap-chap na nila sa maong Biblia kay ang nakasulat dinhi mao man kini ang ilang gamiton nga footnote sa Juan Trinidad. Mo nini ay ilang gamiton mga kaigalaan na moingon din sila tanawa dili lagi ni Asia Dios. Atong basahon ang footnote nga ilang gamiton. At ang anak ay tinatawag niyang isang ori ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. So, pinatunayan po ng otoridad Katoliko, mingon din sila, na ang anak ay isa lamang banaag na kaisipan na nagmula sa Ama, kaya siya ay hindi Diyos. Muna ilang interpretasyon. Pero ilang giputol na, bantayan niyo, ato na nang gibutyag, nga ang nakasulat ana nagingon. Ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. So, di na niyo makita mga kigilaan nga, ang ilang gigamit nga referensya, ilang gihimong diferensya. Kini bang Juan Kapitulo 20, versikulo 28, nga gihisgutan sa iglesia ni Felix Manalo sa programang Tamang Daan nila ni Jose Ventilacion, mga kigalaan, o ni Sandoval, kung kining ni Aba siya, Diyos magyod si Ginoong Jesucristo, o nasayop lang si Tomas kay nakuratan. Gikan kang Jamili sa Taram. Kumusta Sir Wendell? Watching Qatar, anak ni Victoria Maratas. Anak ni Karon atong paminawon ang ministro ni Manalo
Ako ipakita usab ninyo diha sa Facebook ang ilang diskasyon kalabot ani niya. Atong paminaw sa si ventilasyon mga kigalaan mo niya. Nito mas, sapagkat kabilang siya sa mga kapatid o mga brothers ni Kristo po. Ganito ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. At sana po, hindi lang malimutan, ang batayan po nila nitong simbahang katoliko, yung Juan 20:28. Ano po ang talatang babasahin po Ang nila? ang babasahin natin ngayon ay nasa 17. Opo. Kapitulo 20, ang talata 17. At ang nangungusap dito ay mismo ang ating Panginoon Kristo. Ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong ipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos. Dito, ipinasasabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga kapatid. Siyempre, kabilang si Tomas doon. One of the brothers of Christ. Sabi na, sabihin mo sa aking mga kapatid, kasama si Tomas doon, na aakyat siya, sabi niya, sa aking Ama at inyong Ama. At sa aking Diyos at inyong Diyos. Sumagot din maliwanag na ang Diyos ng ating Panginoon si Kristo, yun din ang dapat na maging Diyos ni Tomas. Siguro itinatanong mo nila sa atin, bakit po ipinahayag ng Panginoon sa Kristo yung mga salitang, aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Sino po ba yung tunay na Diyos na ipinakikilala ng ating Panginoon sa Kristo? At saan naroon yun? Yun. Magandang tanong yun, kapatid na Michael. Naritong sagot sa Biblia sa Juan 17:1 at sa 3 ay ganito ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pansinin natin, kapatid na Michael, ang nagsasalita rito ay ang ating Panginoon Kristo at siya'y tumingala sa langit. Hindi po yung upo at tinignan ng kanyang sarili. Tumingala sa langit. Sino kausap niya? Hindi ang sarili niya. Kundi yung Ama. Kaya sabi niya, Ama, dumating na ang At oras. nung siya po ay nakatingala at ang salita niya hindi address sa Ama, anong kanyang ipinahayag po patungkol sa Ama? At sabi niya, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Okay, mga binating gigalaan niyan diskusyon. Ato ipabatin yung otro ang diskusyon nila kay kanang Juan kapitulo 20-28 ang ilang interpretasyon ana nakuratan si Juan. Inyong na dungog mga kaigalaan nga ang atong Ginoo gikan kang abi Rosero, good luck bro sa imong incoming debate. Bira pod para sa atong simbahang katoliko og salamat. Mga binating kaigalaan, matod man na, dili Dios si Ginoo Jesucristo kay nagpaila siya nga ang amahan mooy bugtong matuod nga Dios. Dili sumpay na ug sa imong anak nga imong pinadala. Muna ilang giputol, wala nila basaha mga kigalan. Pananglitan, kung ang anak nagpaila sa amahan, ato na naghisgutan gani, mga binating kigalaan, ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18, nga nagkanayon, wala pa kayo'y taong nakaila sa Dios. Ang iyang bugtong anak nga Dios, mao'y nagpaila niya. Ni hunong ba ang kinaiya sa pagka-Diyos ni Jesucristo kung nagpaila siya sa amahan nga bugtong matuod nga Dios? Kung si Ginoong Jesucristo sa iyang kinaiya, likas na kalagayan ay siya totoong Dios at totoong tao. Dual natures, both hypostat, yun ay tinatawag na hypostatic union, the union of the human and divine natures in one divine person of Jesus Christ. Ang pangutana, ang iya bang pagka-Diyos, lahi sa pagka-Diyos, ang kaniyang
pagka-Diyos ay ibaba sa pagka-Diyos ng Ama? Ay hindi. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Juan Kapitulo 10, versikulo 30, Ako at ang Ama ay iisa. Hindi po sinasabi, ako at ang Ama ay dalawa. Ang sabi, malinaw, ako at ang Ama ay iisa. Okay. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakilala sa Ama na tunay, bugtong at tunay na Diyos, Juan 17:3, mga kigalaan, ang pangutana, ang anak ba, mga kigalaan, wala ba gipaila sa amahan nga siya usab Dios? Gikan kang Rodolfo Calonia, we will always pray for you, Rabay, para mas daghan ang imong mga kalag madala sa True Church. Kay ako pod usa ka former pastor o TV evangelist sa Protestant nga pagtuo gamit ang Sola Scriptura. Salamat po kapatid, no? Padayon ta mga binating kigalaan hining atong matulun-anon nga tulumanon nga gibalik na to ang Juan Kapitulo 1 versikulo 1. Anaon na nating talakay ang panindigan ng mga iglesia ni Manalo sapagkat sabi nila, tingnan niyo itong original Greek Bible sa Juan Kapitulo 10:18, monotenes hoyos. Monotenes hoyos. So, bugtong anak sa Dios. Dili man siya Teos, pero sa ato nagisgutan mga kigalaan nga ang gitawag o uban pang naguna nga mga eskriptura ni ana, Codex Vaticanos, Codex Alejandrinos, klaro ang gisgutan, monogenes Teos, bugtong anak sa Dios, bugtong anak nga Dios. Muna ang nakasulat, wala pa kayo'y tao nga nakaila sa Dios. Ang iyang bugtong anak nga Dios, nga pinangga kayo samahan, maoy nagpaila kaniya. Pero, doon na ba tayo mabasa mga binating kigalaan nga ang anak gipaila samahan nga Dios? Klaro, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Apan bisan sa iyang anak miingon ang Dios, ang emong trono o Dios mulungtad hangtod sa kantoran. Ang sayop lang nga interpretasyon sa iglesia nga kung si Kristo Dios o ang amahan Dios, naduha na ang Dios. Walay nagtudloan na nga dunay duha ka Dios o tulo ka Dios. Ato na nang giisgutan sa Santissima Trinidad nga diskusyon sa pagtubag sa kanilang tuligsa, mga kapatid. Now, kinilang ang ilang pagtulunan nga kumo kay absent si Tomas, ang iyang deklarasyon sa gitawag og Juan Kapitulo 20:28, Ginoo ko og Diyos ko, nakuratan siya, dili na tinuod. Atong tan-awon ang uban nga mga gitawag og Bible commentary, kalabot niya na naa mga kigalaan kung si Tomas nakuratan ra ba? Sa libro ng New Testament background, unsa man ang giingon may tungod sa Juan Kapitulo 20:28. Sa pahina 361, muni ang nakasulat. Muni ang komentaryo. Thomas recognized God in the fact of the resurrection of Christ. His faith is now complete, acknowledging our Lord's supremacy and divinity. Klaro di ay mga kikilan. Ang interpretasyon sa iglesia ni Felix Manalo nga nakuratan lang si Tomas o si Tomas absent, busa dili tuhuan ang deklarasyon nga Ginoo ko og Dios ko, dili ko tuhuan kay absent lagi si Tomas. Kay ngano di ay si Felix Manalo samot ng absent, nganong inyong magituhuan nga anghel siya ug nagtudlo nga si Kristo dili Dios, nga di man mabasa sa Biblia.
Di ba? Samot siyang absent. Nga naman, waday mo kadumdum. Nga si Felix Manalo, misulod og kwarto, tulo ka adlaw, og tulo ka gabi, walay kaon. Pagawas niya, nagtukod, nag-iya. Di, kanang pagtulunan sa ato mga pinanggang igsuon, dili lang kuan ato lang gitubag, di ba matawag og resulta na sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi nga walay tulog og walay kaon? Kung ang ilang argumentong buslot, absent si Tomas. Ang deklarasyon, Ginoo kog Diyos ko, nakuratan lang, mga binating kagalaan. Ang mga bantugan, ng mga Bible scholars, nagpadayag. Kunya, nag-ingon ba nga itong Ginoo? Tomas, nakuratan lang ka. Dili ko imong Diyos. Ha? Dili ko imong Diyos. Usa na ka deklarasyon. Unsa may giingon sa tanan? Tudloi sila sa tanan nga inyong nakatunan ako. Kon tudluan sa tanan nakatunan ang ilang gisulat, ang ilang gistudlo, naa sa sinulat, naa sa tradisyon, of course, naa sa gitawag o apostolic tradisyon o ingon man sa magisterium simbahan. Tinaw ang mga bantugang mga Bible scholars nag-ingon nga ang John chapter 20 verse 28 nagkanayon, Thomas recognized God in the fact of the resurrection of Christ. Si Tomas nakaila sa Dios sa kamatuoran sa pagkabanhaw ni Hesukristo ug ang iyang pagtuo kompleto ug niila sa pagkalabaw o pagka-Diyos ni Jesus. Klaro ang gisgutan din na mga kigalan. Pero kabalo ba mo? Nga, ang iglesia ni Manalo, dahan-dahan ang ilang pagtulunan. Nga naman, kabalo ba mo mga binating kigalaan, nga sa una, wala dayon na direkta nga sa likway nila ang pagka-Diyos ni Ginoong Hesus. Nagtuo sila nga si Ginoong Hesukristo Dios. Uy, maingon siguro mga ministro, may katibayan ka ba? Naniwala kami na si Kristo Dios. Okay, tingnan po natin. Una, itong kanilang himnaryo Ilocano, kankanta, nasantuan, pagdayawtay iti Dios, Iglesia ni Kristo, en maldet ti Burgos Press, Bigan Ilocosor, 1939. Okay. Sa ilang karaan kayo, no? Himnaryo Ilocano. Himnaryo ng Iglesia ni Cristo to. Kanos 1939. Himnaryo Ilocano. Okay. Sa kanta nila mga kigalaan. Unsa ba ang nakasulat sa Himnaryo Ilocano, pahina 21? Moni ang nakasulat sa Ilocano. Dios anak na ayat inka sad ipangag toy kararag bendisyon mo ngarod asim di mabubos oram yene Jesus magunod. Mao ni ang nakasulat mga kigalaan sa ilang himnaryo Ilocano, Iglesia ni Cristo, 1938. Karon, ang pangutana, Ilocano man na, unsa man din naasa sa kininiang Tagalog mga kigalaan ang atong gibasa nga Dios anak na ayat in ka sad ipangagtuy kararag bendisyon mo ngarod asim di mabubos. Mga kigalaan, ang nakasulat ana sa Tagalog, ang translisyon ni ana, nagkanayon, Diyos anak mapagmahal, dinggin mo itong panalangin, iyong pagpalain, awa mo na hindi. So, mga kigalaan, ang pag-ingon, Diyos anak, naayat in ka, kad ipangagtuy kararag, ang hubad ananaa, Diyos anak mapagmahal, dinggin mo itong panalangin. So, sa 1938,
nila mga kagalaan nga himnaryo Ilocano, nag-ila dahil sila nga si Ginoong Hesukristo, Dios anak. Kano man nga karon, nakuratan man si Tomas para nila. Mingon siguro sila, Diyos, dili na amo, bisig ilan na ang ilimod, karaan kayo ni ang himnaryo, 1938, himnaryo Ilocano, kan kanta nasantuan, Iglesia ni Cristo, 1938, sa himnaryo Ilocano. Karon mga kigilan, mayon ta, anhita sa ilang Pasugo Magasin. Pasugo Magasin nila, ha? Anhita. Sa Pasugo Magasin nila, mga binating kigilaan, 1938 to, himnaryo Ilocano, atong gibasa, wala ba sa nag-ila nga si Ginoong Hesukristo? Hindi po ba nila kilala tinatawag man si Ginoong Hesukristo na Diyos? Okay, gamitin po natin ang kanina ang binabanggit natin at ginagamit natin ang himnaryo Ilocano, Bigan Ilocosur, Iglesia ni Cristo, 1938, na ang nakasulat, malinaw, binasa natin ang kanilang himnaryo, mga kapatid, kung ano talaga ang nakasulat na si Kristo'y tinatawag na Diyos na anak. No? Diyos anak na ayat inkakad ipangag toy kararag. Na kung ang translasyon sa Tagalog, Diyos anak mapagmahal, dinggin mo itong panalangin. Okay. Anhita sa ilang Pasugo Magasin. Kadto atong gigamit 1939 himnaryo Ilocano, Iglesia ni Cristo. Pasugo Magasin. Agosto 1939. Kadto 1938 to, karon 1939. Anita, Pasugo Magasin 1939 sa pahina pahina 17. Mao ni ang mabasa nato. Bakit siya tinatawag na Diyos? Ngano kuno siya nga gitawag man siya Diyos? Bakit siya tinatawag na Diyos? Tinatawag siyang Diyos sapagkat siya'y kinaroroonan ng salita ng Diyos. Gaya sa ating mababasa sa Juan Kapitulo 12, versikulo 49, na ganito, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng aking sarili, kundi ang Ama na sa akin nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos na dapat kong sabihin at dapat kong salitain. Mga binating kaigalaan, klaro ang gisgutan dinhi sa ilang Pasugo Magasin, 1939. Kanina, ginagamit natin ang kanilang himnaryo Ilocano, 1939. Tinatawag pa na nila si Kristo na Diyos, anak na Diyos, pero bakit po ba tinatawag na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng kanilang Pasugo Magasin, Agosto 1939, pahina 17, malinaw po. Bakit siya tinatawag na Diyos? Tinatawag siyang Diyos sapagkat siya'y kinaroroonan ng salita ng Diyos. Yung saan naman na naakaroon. Lukso sila nga nakuratan lang si Tomas. Ikan kang Jason, Roman, maayong buntag, Brother Wendell, ilang pangitaon sa mga iglesia ni Manalo, asa mabuhasa daw kuno nga si Jesus, ako Dios, mauna ilang gipangita, naa kayo. Ako na nag-isgutan din ang gigamit na to ang version sa Biblia, mga kaigalaan, nga original Aramaic in English, in plain English. Klaro kayo ang mabasa, even diya sa San Juan Kapitulo 14, versikulo 1, sa maong version, gusto magod sila litra por litra. Ngunang, naadi litra por litra, ilabi ng Aramaic and plain English nga Bible, mga kigilaan, ang hubad sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1,
I am, I am the true God. Si Ginoong Kristo mismo. Jesus said, I am the true God. Basta, muingon sila. Kay ang ilang mga pagtulunan, matag pagtulunan, may katumbas na Biblia. Kaya, ginagamit natin ang iba't ibang version din ng Bible. Galing kay kapatid na Jerry na dati sa kasama nating lay collaborator sa Pachi Philippine Association of Catholic Exorcists. The problem with INC is that they perpetuate the Arianism doctrine. Ayun. Ayun tong Arianism doctrine na ang pananampalataya ng sa panahon ni Aryo, si Kristo'y tao at hindi Diyos. Kaya nga, nagkaroon tayo ng Council of Nicaea sa taong 325 Anno Domini. Okay, salamat kapatid. No? Balikan natin ang paliwanag ng mga ministro ni Manalo, mga kapatid, si Joe Ventilacion, tungkol sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, kasama si Sandoval, kung ano ang kanilang pananampalataya. So kapatid, yung itinurong yun ni Kristo na ang sabi niya sa mga apostol, aking Diyos, inyong Diyos, itinuro na kamuna yan ng ating Panginoon Kristo sa kanila. Kaya nang makita niya si Kristo na mabuhay na maguli, ano sabi niya? Ang sabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Oo. Ang sabi ni Kristo, yung aking Diyos, yun din ang inyong Diyos. Yung aking Ama, yun din ang inyong Ama. Kaya ang pinagbabatayan natin sa pagtuturong ang Ama ang iisang tunay Diyos, sino po kapatid na Michael? Yung pagtuturo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang sila, Ang pinagbatayan po nila, yung ipinahayag ni Apostol Tomas, yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Teka po muna, kapatid na Diyo. Mga binating kigalaan, una, ang ila kunong gibasihan ang pamahayag ni kinini ang Ginoong Hesus nga ang inyong Diyos akong Diyos, dunay usa lamang ka Dios. Wala tay supak ananaa mga kigalaan. Pero ang ato kunong gibasihan ang pamahayag ni San Juan nga ang mga apostoles gitudluan man kuno, mga apostoles gitudluan man sa atong Ginoo nga dunay usa lamang ka Dios. Kung mauna na ang mga kigalaan kung gitudluan ang mga apostoles nga dunay usa lamang ka Dios, ang pangutana, nasayop na ba sa dihan nagdeklarar sila nga si Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tao? Pananglitan si San Pablo, Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Nagkanayon, samtang nagpaabot kita sa bulahang mga adlaw, nga atong gilauman, inig padayag sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Jesucristo. Mga binating kigalaan, klaro ang isgutan, gamhanang Dios og manluluwas. Unya, matod bala, ang batayan ay Biblia lang. Inanas Biblia, bisan sa unsang version nga Biblia nga gigamit nila mga binating kigalaan. Sunod, anita ni San Pedro. Sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 1 nga 2, gikan ni Simon Pedro sulugoon og apostol ni Jesucristo, alang kanila nga pinaagi sa katarong sa atong Dios og manluluwas nga si Jesucristo, nga gihatagag pagtuo nga sama kabililhon sa atong pagtuo. Klaro mga kigilan, Diyos og manluluwas. Yan, nababaan na. Ato nagigamit ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Anita sa ilang pagtulunan kay mo maninia ang ilang gipangtudlo sa ilang pasugo magasin. Nagkanayon din mga kigalaan sa pasugo magasin, pahina 20 nag-ingon, ang Diyos sa Grego ay Theos at ang pantukoy ay Ho. Kapag ang Grego ay nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi nito basta na lamang sinasabi na Theos.
sinasabi nito na hotios. Imo na ang ilang pagtulunan mga binating kigalaan. Gikan kang Jimmy Jason, salamat sa pagtatanggol, brother, sa nananampalatayang Katoliko watching from Canada. Okay, salamat po kapatid. Now, karon, padayon ta mga binating kigalaan, no? Ang gingon nila, basta maghisgot kuno sa Grego o theos, dapat mayroong pantukoy. At ang pantukoy ay ho, da, ang. Malinaw. Nakasulat po sa unang Juan 5:20. Unsa ba ang nakasulat sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 20? Og nahibaluan nato nga miani ang anak sa Dios. Og naghatag ka nato og salabutan nga kita makaila kaniya nga matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga walay katapusan. Klaro mga binating kigalaan, siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga walay katapusan. Naa dinhi sa original Greek Bible, hu aletinos theos. Hu aletinos theos. Ang bugtong matuod nga Dios. Kunya gitinaw na silang pasugo magasin nga sinulat ni Jose Ventilacion nga dili ikalimot, no? Nga ang ho aletinos theos, ang bugtong matuod nga Dios, naghulagway kang Ginoong Hesus. Na silang pasugo. Now karon, balikan nato mga kigalaan ang diskusyon nila. Kinibang Juan Kapitulo 20:28, ingon si Santo Tomas, Ginoo ko og Diyos ko. Ang pangutana, mga binating kigalaan, ilabang gidawat ang nakasulat sa kininiang Bible nga nag-ingon si Tomas, Ginoo ko og Diyos ko. Pero kung sinasabi sila na ganito, yung mga gumagamit ng 1:20-28 to prove that our Lord Jesus Christ is true God. Ang sinasabi ho nila ganito, sumasampalataya raw po si Tomas nang ipinahayag niya yun, kaya hindi raw po siya nagkamali. At ang batayan po nila, yung 1:20-28, itinutuloy po nila doon sa talatang 29 na may ganitong pahayag ang Panginoon Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, si Kristo nagsasalita, ang kausap po ay si Tomas. Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. O hindi raw po ba maliwanag dito na ang Panginoon Kristo mismo ang nagpapatotoo na si Tomas ay sumasampalataya ng tagpong ipinahayag niya yung salitang Panginoon ko at Diyos ko. Ano kapatid na Michael, ang binabasa mo yung talatang yun? Opo. Talagang maganda pagkakabasa mo nung binigyan mo ng emphasis yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Oo, yung sinabi niya, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka? Yun. Yan ang tamang pagbasa. Oo. Hindi yung sinasabi, ang paraan kasi ng iba, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Para mag-declarative. Oo. Samantalang ito, ay Yung tono, nanunumbat kay Apostol Tomas. sinusumbatan siya. Opo. Katunayan na hindi siya sumasampalataya nang sabihin niya na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Opo. Kaya siguro basahin na rin po natin sa kanila. Mana na mga binating kigalaan, ang deklarasyon diha ni Ginoong Hesus, mituo ka tungod kay nakakita ka kanako, bulahan kadtong wala makakita apan mituo. Ang ilang hubad ay muna kuno ang ligong basihanan nga si Tomas wa gyud mo tuo. Na, kamo na lang ang magtimbang-timbang mga kigalaan, ha? Ano po bang pinagduduhan Ato ba din? at pinag-aalilanganan ni Tomas ng pagkakataong yun nung ipahayag niya yung mga salitang Panginoon ko at Kristo sapagkat nakaharap na niya ang Panginoon Kristo. Ano bang pinag-aalilanganan po niya ng pagkakataong yun? Si Tomas kuno mga kigalaan, sa diyan na atubang na niya ang atong Ginoong Hesukristo, nagduha-duha gyapon di ay. No? Sa diyan nagdeclare siya,
Ginoo ko og Dios ko. Nag-declare. Unsa man kuno ang mga alinlangan ni Tomas ani niya atong ipadayon. Rin ang pahayag sa Biblia para makita nila kung yung mga tagpo, no, kapag Whiter. Ganitong nakasulat sa Juan, Kapitulo 20, talata 19, at pagkatapos ay 24 hanggang 25. Nang kinahaponan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. 24. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi na sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. So mga dito sa binasa natin na mga tagpo, kapatid na Michael, si Tomas, nung dumating ang ating Panginoon Kristo, Yung unang pagdating yung unang pagdating, wala si Ron, wala si Tomas. Si Tomas lagi ko ng mga kikilaan sa unang pagpakita sa tong Ginoo, wala siya. Tinuod na wala si Tomas. Pero dili na mo isyo, ang isyo ano na ang deklarasyon ni Santo Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Panalitan. Kung wala si Tomas atong higayuna, sa dihang nakakita na si Tomas og mideklarar, ingon ba Ginoo, Tomas, kuratanon lang ka. Dili ko imong Dios, Ginoo lang ko. Aba? Samot na nga dili katuhuan kay si Felix Manalo. Samot nang wala gyud. Og wala gyud nakadugtong, di ba? Ato na mo na nga usa sa mga gilabay nato nga argumento nga kining Iglesia ni Manalo bisan tuod nga naghisgot nis pagka-Arianism kaniadto, nagsunod ni revivalist ni niya sa grupo sa Arianism nga si Kristo tao dili Dios. Mga binating kigalan, dahan-dahan para nagbago ang kanilang aral. Kahit yung pagiging anghel ni Felix Manalo noong una, hindi pa yung tinuturo. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw. May nakasulat sa kanilang himnaryo na si Kristo'y tinatawag pala na Diyos na anak. Balikan po natin ang kanilang himnaryo Ilocano. Magandang umaga kapatid na Eric. Himnaryo Ilocano. Kan kanta nasantuan, Iglesia ni Cristo, Bigan Ilocosur, 1938. Ito po ang nakasulat sa kanilang 1938 Himnaryo Ilocano. Himnaryo Ilocano ng Iglesia ni Cristo. Dios anak naayat inka kad ipangag toy kararak na nakasulat Diyos na anak. So sa Tagalog pa, kay Ilocano maning ni Asia, sa Tagalog pa, Diyos anak mapagmahal, dinggin mo itong panalangin. 1938. Punta tayo sa kanilang Pasugo Magazine, 1939. Pasugo, Agosto 1939. Pahina 17. Ano nagkasulat? Kung meron bang nalathala na kinikilala nila si Kristo na isang Diyos o tinatawag na Diyos. Ito ang nakasulat. Agosto 1939. Ang kanina ginagamit natin 1938. Pagdating sa taong 1939, nalathala sa kanilang Pasugo Magazine, Agosto, ang ganitong mga kapatid. Bakit siya tinatawag na Diyos? Nganong gitawag man siyang Diyos? Matod ba din? Bakit siya tinatawag na Diyos? Tinatawag siyang Diyos sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos.
malinaw. Si Kristo pa rin tinatawag na Diyos sapagkat siya ay kinaroroonan ng salita ng Diyos. Mga binating kigalaan, tinaw kayo ang giisgutan dina, no? Nga siya kinaroonan ng salita ng Diyos, kaya tinatawag na Diyos. O niya, padayon na to ang diskusyon sa mga ministro ni Manalo. Mga kigalaan sila si Jose Ventilacion, may tungod sa Juan Kapitulo 20-28. Kumagatid, nung sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, yun ay termino ng isang taong nagulat. Kaya, nung po sa Juan 20-28, kapatid na Diyo, ang paksang pinag-uusapan ng isyo na tinatalakay po, Malinaw mga kigalaan, matod pa niya. San Juan, ni Santo Tomas, Ginoo kong Diyos ko, o sana kapamahayag sa nakuratan. Nakuratan ha, atong ipadayon ang ilang diskusyon nila ni Sandoval. nabuhay ba o hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo? Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo, ng tagpong yun, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na, hindi raw po totoo, kapatid na Diyo, na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang, Panginoon ko at Diyos ko. Nalawa mga kigalaan, nga sa diya, nga gisulti ni Tomas, Ginoo ko og Diyos ko, nakuratan lang siya adto. Muna na, di ba? Kining ni ang pagtulan-ana, makakurat po nini ang interpretasyon sa mga ministro. Pero atong nakita nga sa ilang mga dokumento 1939 nag-publish din sila na si Kristo Diyos anak at siya tinatawag 1938 1939 siya tinatawag na Diyos sapagkat sa kaniya ang kinaroroonan ng salita ng Diyos. Mga kigalaan, ang formula sa argumento sa pagkatinuod nga Diyos ni Jesucristo nakapatik na silang pasugo magasin. Agosto 1951, pahina 25. The rock is God. Deuteronomy chapter 32 verse 4. Christ is the rock. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Therefore, Christ is God. Pero ang pangutana, ang pagka-Diyos ni Jesucristo, lahi ba sa pagka-Diyos Amahan? Kung si Kristo ba gitudlo sa Santa Iglesia Katolika nga Diyos, buot ba ipasabot, doon na duha ka Diyos? No. 1 Gs 30, ako at ang Ama ay iisa. Wala na mag-ingon. Ako ug ang Ama, duha na. Mga kigalaan, wala na tayo igong panahon sa pagpadayon nining aton tulumanon. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Atong gituki kining ni ang maong argumento nga makakurat usab. No? Nga matod pa nila, tuhuan na to nga nag-ingon, o ato itong ipadayon ang replay, tuhuan na to nga ang deklarasyon nga nagyon, Ginoo ko. Okay, Ginoo man gyud ko no sa Ginoo Jesucristo. Pero kanang Dios ko, dili na kay nakuratan lang si Tomas ana na. O di ba? Makakurat nga pagtulunan sa atong mga pinanggang igsoon. Wa na tay igong panahon sa pagpadayon ning aton tulumanon. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Hangtod sunod digiyon samantag nagsamang istasyon may buntag. Sa ngalan sa atong Arsobispo, Archbishop Martin Homuan.